magandang umaga o magandang tanghali na po sa inyong lahat. Yung oras na. Pasensya sapagkat pambihira na ako ngayon magsasalita o manalo sa wikang Tagalog sapagkat malagi binigay nila sa akin sa Cubao ang English service at sa hapon alas 3:30. So, I think this year, dalawang beses lang ako nangarap sa wikang Tagalog at yun ang nandun sa Ilocos. Sana Ilocano doon, gusto nila. So, ngayon, susubukin ko ang aking wikang Tagalog. Kaya pasensya ko kung palagtot ang Tagalog ko. At kaya din gagamitin ko counting English sa time na ito kailangan gawin. Okay, manalangin tayo muna. Madakilang Diyos, salamat po sa oras na ito at sa oportunidad para sa amin at tumingin sa banal na kasulatan. At ibigyan na po sa amin ang pag-unawa, pagkaintindi ng iyong salita. At magsalita ka po sa amin mula sa iyong banal na kasulatan. Kung po kami, O Diyos, maging tagasunod sa iyong salita at hindi tagapagligla. Ito aming kahilingan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pamasahin ko ulit verse 16 and 17 sa nabasa natin kanina, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan na bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego, sapagkat ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Gaya ng nasusulat, ngunit ang taong matwid ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Dr. Martin Lloyd-Jones, makikialam ng pangalan niyo. But I would say the greatest preacher in the last century, 20th century. Greatly used, talaga ginamit siya ng Panginoon sa maraming sitwasyon. And siya ay nagsabi na ganito tungkol this. In fact, sabihin sa inyo, nanalo siya mula sa sulat ng taga-Roma, sulat sa mga taga-Roma. 13 years nag-aaral siya mula sa sulat na ito at hindi siya nagtapos bago siya umalis sa ministry dahil sa may sakit. 13 years dito sa Romans. But sinabi niya ganito sa Romans. And he said this, I suppose that in a sense there are not two verses of greater importance in the whole of Scripture than the two verses we are now considering, verse 16 and 17. That's a great statement. Talaga. Ito na sinasabi, ito pinakamahalaga. Well, now let's listen to someone else. James Montgomery Boyce, American. He said this in his commentary, dito sa Romans. He said this, we come to sentences that are of the most important in the letter, and perhaps in the whole of literature. They are the theme of this epistle and the essence of Christianity as the pinakadiwa ng Christianity. Ibig sabihin, they are the heart of biblical revelation. Verse 16 and verse 17 dito sa sulat ni Pablo sa taga-Roma. These were the verses na ginamit ng Diyos sa buhay ni Martin Luther. Sa kanyang conversion, sabihin natin na siya'y naging isang tunay na mananampalataya sa pamamagitan ng mga dalawang versikulo ito na nabasa niya, nakita niya ang katotohanan. At ito talaga ay yung pasimula ng Reformasyon in the 16th century at ginamit ng Diyos si Martin Lutero. These were the two verses, itong dalawang versikulo na ginamit niya upang magsalita sa kanyang buhay. So these are very important verses. Mahalaga ang mga versikulo nito at dapat tayo makaintindi, makaalam ng ibig sabihin. At sapagkat ito ay nasa pasimula ng itong dakilang sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, mahalaga ang lahat ito. So, una sa lahat, ang Ebanghelyo, ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan.
At sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Kabiligtaran, nagagalak siya dahil sa Ebanghelyo ng Panginoon. At alam natin kung paano ang Panginoon mismo ay tumawag kay Pablo doon sa daan patungo sa Damasco. At tumawag ang Panginoon sa kanya at siya nakakita, si Pablo nakakita sa Panginoong Hesus Kristo na siya'y buhay. At alalahanin natin noon, itong ginawa niya, pinag-usik niya ang mga pananampalataya. Ngayon, talaga siya naging ulag at iniwan siya ilang araw. At sa kanyang pag-iisip, ano ito? Ano ito? Ang si Jesus, siya ang anak ng Diyos mismo. Siya ang tagapagligtas. So, dito, so Paul wrote dito, halimbawa, sa unang Corinto, chapter 9, verse 16, kung ipinangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong dahilan upang magmalaki, sapagkat ang katungkulan ay iniatang sa akin. Kahabang-habang ako kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Napaka-importante kay Pablo. Dapat siya mangaral na mapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Hesus Kristo. At ang Ebanghelyo ang ibig sabihin, ang mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus. At itong mabuting balita para sa ating lahat hanggang ngayon. Walang ibang balita katulad nito. Ito ang maganda, ito ang Ebanghelyo ng Panginoon. At kaya si Pablo, palagi nang lumabas siya, kahit saan siya pumunta, nangaral siya ng Ebanghelyo ng Panginoon. Itong kanyang tungkulin, itong kanyang responsibilidad, at itong responsibilidad ng bawat mangaral ng salita ng Diyos. Mga tao na tinawag upang mangaral ng salita ng Diyos sa mga iglesia, sa lansangan o kahit saan. Dapat tayo mangaral na magandang balita na si Kristo Jesus lamang ang nagliligtas. Yan si Pablo, na ginamit niya dito, mga ito, sa isipin natin, itong pribilehiyo para sa kanyang mga anak. At mga kaibigan, narinig natin ito. Binigyan ng Panginoon sa atin ang oportunidad na makipag-usap sa kabibahay o sa kamanggagawa o sa ka-estudyante tungkol sa Panginoon. At anong ginawa natin? Nahihiya ako. Hindi ako nagsalita. Sabihin ko sa inyo, I remember years ago, ako ay sumakay ako sa isang kotse, ako estudyante, yung ginawa natin sa England ng estudyante. Nakatindig ka sa tabi ng karsada kasi wala kang na pera para sa masahe. You go like this. Hitchhiking. I would hitchhike 500 kilometers. 500 kilometers. Right from near London right up to Scotland. You go like this, and nakasakay ako sa isang kotse. May opportunidad ako samantalang nagtanong siya kung anong ginawa ko. Nag-aaral ako sa isang Bible school sa Scotland. May opportunidad na hindi siguro alam ko one time. Nahihiya ako at hindi ako nanindigan para sa Panginoon. Nagkasala ako na hindi ako nagsalita at kumuha ng oportunidad na magpaliwanag sa tao na doon sa konseng iyong tungkol sa ating Panginoon Jesus. And I suspect talaga na meron dumilang sa atin dito na hindi ginawa yun. Nahihiya minsan. Baka sa trabaho, baka sa eskwela, baka sa bahay, baka sa kamag-anak. Nahihiya. Bakit? Sapagkat ito ang Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus. Kung talaga umagsak tayo doon katulad sa akin, dapat tayo magsisi at humingi ng kapatawaran sa atin. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan. At ibigay ito yung mensahe. Listen to Hebrews chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at higit na matalas kaysa alin ng taba na may 2 talig. At tumatagos hanggang sa pinakahihiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan
at nangutang sa buto at may kakayahan kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Yung salita ng Diyos, yung Word of God, kaya natin ito, alam natin ito, at dapat natin gamitin ito upang ipaliwanag ang magandang mensahe na si Jesu Cristo lamang ang nagliligtas. So, dapat tayo palagi na magpahayag ng magandang balita ng Ebanghelyo. Ang pananampalataya, sabi ni Pablo dito sa sulat na ito, chapter 10, Romans 10, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig, kapagaling sa pakikinig, ang pakikinig ay sa pananampalataya ng salita ni Kristo. Mga tao rito, mga kaibigan dito, simply sa congregation ganito, may young people, may older people, kayo ba ito na namananampalataya? Kayo ba nakakilala kay Kristo Jesus? I'm sure kung palagi nag-attend dito, nakinig kayo ng maraming beses sa mensahe ng Ebanghelyo. Ngunit, nasaan po tayo lahat? Nasaan po ba kayo sa oras na ito? Kayo ba tunay na mananampalataya? Alam ninyo, dapat kayo magtiwala kay Kristo, Jesus upang maligtas. Narinig ninyo ito maraming beses mula sa pulpito nito. At nasaan kayo? So, alam ninyo yung sariling puso. Alam ninyo yung sariling isip at sariling buhay. Nasaan po ba kayo? Yung problema, ang inyong kasalanan. Yun ang problema. Ang problema sa ating lahat na tayo mga makasalanan. Kailangan natin magsisi sa kasalanan. You see, itong kaligtasan ay para sa bawat isa, bawat sumasampalataya may kaligtasan. Ang kapangyarihan ng Diyos, ito sabi ni Pablo dito, ay para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon sa Griego. Naalalahanin natin, yung Hudyo, maraming beses ngayon, we hear about the Gaza situation, yung mga bansa na Hudyo ngayon. At noon, yung Hudyo, sa panahon ng Panginoon Jesus, alam natin, punta tayo sa lumang tipan ng Biblia. Ang lumang tipan ng Biblia ay tungkol sa mga Hudyo, yung mga pinili ng Diyos isang bansa mula kay Abraham, Isaac, Jacob, na sila yung mga pinili ng Diyos at napahayag ng Diyos ng kanyang sarili sa kanila. Maraming ginawa. Remember this. Sinasa ito mahalaga. Malaking pribilehiyo na ibinigay ng Diyos sa mga Hudyo. Remember na si Panginoon Jesus, punta siya sa Cycles well, nakupo siya doon, ito yung babae, yung Samaritana, lumabas. At ito, sinabi ng Panginoon, sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala, sabi ni Jesus sa kanya. Sinasamba namin ang nakikilala namin sabagat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Ginamit ng Diyos sa mga Hudyo noong unang panahon ng magpapaliwanag, magpapahayag ng katotohanan tungkol sa Diyos. At ang ating Panginoon Jesus ayon sa laman ay galing sa mga Hudyo. Tayo may malaking utang na loob sa mga Hudyo. Yung pinakalungkot, halos lahat ay tumalikod sa tunay na tagapagligtas ng Panginoon. Hindi sila tumatanggap sa Panginoon Jesu Cristo bilang kanilang tagapagligtas. Inaaminin na kailangan na siya talaga ito magiging. If you remember, si Paul, palagi pumunta siya sa mga sinagoga na pumunta siya sa iba't ibang bayan. Pumunta siya doon. Una, at kahit sinawag siya upang mangarap sa mga Hentil, sa mga Greeks, sa mga iba tao katulad sa atin, una sa lahat, nagpahayag siya sa mga magandang balita sa mga Hudyo. Sinasabi niya ganito, Romans 10:1, mga kapatid, ang nais na aking puso ay at ang dalangin ko sa Diyos alang-alang sa kanila ay ang sila ay maligtas. Yung Hudyo, gusto ni Pablo, yung mga kababayan niya ang may maligtas. Gusto ba ninyo ang inyong kababayan na maligtas?
Gusto ba ninyo na mga iyong kamag-anak ay maligtas? Nanalangin ba kayo palagi para sa kanila, para sa inyong minamahal? Talaga may concern talaga katulad ni Pablo. Pag gusto niyo makita mga iba na maligtas. Ang problema dito sa Pilipinas, halos lahat ng mga tao nagsasabi na sila Kristiyano. Pag buksan natin, makinig sa TV Patrol, ito, tayo dito, masaksakan mo, iba mga sitwasyon, magnanakaw, bida, pag-uwi sa kanya sa mga politiko. Kristiyano. Alam natin na marami mga buwan na Kristiyano dito sa Pilipinas. Ang problema baka may buwan na Kristiyano dito sa bago. Sa madali ito magsabi na tayo Kristiyano at ano ang nangyari sa buhay natin. Ang Ebanghelyo sa ni Pablo, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa Hudyo at kaya din sa Griego. Ang Ebanghelyo ay para sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Kahit sino man pa, kahit anong kulay ng balat, kahit anong mga edukasyon, kahit nasaan sila, ang Ebanghelyo ay para sa lahat. Ang Ebanghelyo ay mabuting balita, at kaya din masamang balita. Ano ay masamang balita? O talaga? Sapagkat ito ay masamang balita sapagkat ang pasimulan ng Ebanghelyo ay tungkol sa kasalanan. Sapagkat sinasabi ng Biblia na tayong lahat ang nagkasala na at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Tayong lahat. Sino sa atin ay ganap at sakdal? Talagang matwid katulad sa ating Panginoon Hesus Kristo? Wala po. Wala. Alam natin, kulang. Alam natin na talaga tayong lahat ang nagkasala. At ang problema ito, malaking problema sa buong sanlibutan. At ito ay nagpasimula mula kay Adan. Talaga, siya ang unang amahan natin, si Adan. At siya ay nagkasala laban sa Diyos. Sila ni Eva, kumain sila yung bunga tungkol sa galing ng Eden na bawal sa kanila at sila ay tumalikod sa utos ng Diyos at nagkasala at mula roon sila ay naging makasalanan at ang mga anak nila ay naging makasalanan hanggang sa atin. Sapagkat tayong lahat ng mga anak ni Adan. At tayo po ay mga makasalanan na ibinanganak dito sa sanlibutan ito bilang makasalanan. Kayo mga magulang, tignan ninyo ang maliit na bata ninyo, mga anak ninyo. Kasalanan yun. Malalaman ninyo agad. Puro makasariling gusto. Ganyan, kayo maliit na bata. Iyak. Gusto niya kayo, mga gusto. Kargahin. Gusto niya. Gusto mag-control sa inyo. Gusto mag-hari sa inyo. Ganyan talaga. Yung mga kasalanan. Stay sa ating lahat. Sa ating lahat. Alam natin ito. Dito sa sulat na ito sa mga taga-Roma, pinabanggit ni Pablo ito, malimit ito. Halimbawa, Roma 3:23, alam niyo, yaman ng lahat ay nagkasala, sabi niya, at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. O Roma 6:23, alam natin ito rin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang kay Kristo Jesus na Panginoon natin mga ito. Kasalanan, yun ang dahilan kung bakit tayo ay namamatay. Tayo lahat ay mapunta patungo sa kamatayan sapagkat tayong lahat ay makasalanan. At anong gagawin natin sa kanilang buhay? Sapagkat may kaparusahan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, at sinasabi ng Biblia na maliwanag ng kabila ng buhay kung hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng Panginoon Jesus, mayroong impyerno talaga. Mayroong kaparusahan para sa atin, may kabayaran para sa ating kasalanan, at tayo po ang magbabayad doon sa kabilang buhay. Yun ang sitwasyon. There is bad news. Talaga, hindi mabuting balita.
ng masamang balita, ito mahirap na balita, at ito bahagi ng Ebanghelyo na tayong lahat ay kailangan tayong lahat ng nakapagligtas na Panginoon Yesu Cristo. Problem is, marami dito sa Pilipinas, katulad sinasabi ko, probably 90% of every Filipino ay magsasabi na sila ay Christian. Muslim lang, kami mga pilar sa mundo, makikisa ng iba. Kaya 90% na magsasabi, anong Christianismo? Anong Christianismo? It's superficial, ibig sabihin, it's just isang bagay na pinapansin lamang. Ito lang na sinasabi kanina. Makinig tayo sa news program, alam natin marami hindi Christian. Alam natin, kayo kahit dito, kung mayroong mga tao dito na hindi patunay na Christian. Sigurado sa isang congregation ganito, sa mga young people, kayo mga iuuban na, baka kayo po ay hindi tunay na Christian. Because of this, iniisip natin ito, ako'y Pilipino, ako dito sa Pilipinas, ako taga-Inglaterra, pero yung dami-dami Christian noon. Anong kind nito? Naniniwala tayo na dapat maging mabait sa mga bata. Okay na. Hindi tayo maging Kristiyano tayo sa mabait tayo sa mga. Hindi ito. Kasi, Augustus Topley, hindi ko lang kung makanta kayo ng mga awit na ganito, but I'll read this in English. It's one of my favorite statements really siguro. Augustus Topley, ay isang pastor sa England, 300 years ago, probably just 250 years ago, he said this, wrote it this: nothing in my hand I bring, simply to thy cross I bring. Naked, come to thee for dress, helpless, look to thee for grace, foul, remain foul, I to the fountain fly. Wash me, Savior, for I die. That's it. Remember, bumaba ang Panginoon Jesus in Mount of Transfiguration. Nandun siya at nakita siya yung kalwalhatian siya ng Panginoon Jesus doon sa bundok. At nandun si Pedro na nakita talagang kaliwanagan sa gitna, sa palibot ng ating Panginoon Jesus. And then bumaba siya. At nandun ang yung father ng isang bata na palagi nahulog sa harapan ng fire, etc. At ito ang mangyari. At yung anak ng lalaking yun ay may demonyo. At ito ay Mark 9. And the Lord Jesus told the man to believe. Sumampalataya ka na ito, that you cure his son. And ito, kung sumasampalataya, na talaga maging ayos na ang iyong anak. At ito ang sugot ito. Agad sumigaw ang ama ng bata na sinasabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kawalan ko ng pananampalataya. Nadalang pa ninyo sinasabi ng Biblia na ang pananampalataya mismo, tunay na pananampalataya, ay galing sa Panginoon. Sa biyaya kayo ay nangaligtas, sumulat si Pablo sa mga taga-Efesos. Sa biyaya kayo ay nangaligtas sa mamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Anong kaloob ng Diyos? Ang pananampalataya, tunay na pananampalataya, ay galing sa Panginoon. Lahat ng gawain niya sa ating kaligtasan ay Kanyang gawa. Sinusumbatan niya tayo sa ating kasalanan. Ipinapakita na kinakailangan. Anong gagawin ko? Well, Panginoon, tulungan ako, maawa sa akin. Ang Panginoon mismo ay nagbibigay ng pananampalataya sa atin upang sumampalataya sa Kanya. Samantalang sumisigaw tayo. Nasaan po tayo sa mga ito? Talagang tayo maligtas. Anong sinabi ni Isaiah noong many years before the Lord Jesus came? Ito, in Isaiah 55, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit. Lisanin na masama ang kanyang lakad at ng liko, at
kanyang mga pag-iisip at manambalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya sa aming Diyos sabagat siya'y magpapatawad ng sagat. Ito, meron ba tayo dito? Mga tao, kayo po, na hindi pa tunay na Kristiyano. Alam ba ninyo ang iyong kasalanan? Alam ba ninyo na talaga magbabayad kayo magpagkailanman sa impyerno para sa inyong kasalanan? Ano gagawin ninyo? Isip ko yung mabait ako sa bata, tumutulong ako sa kapwa. Maganda, hindi masama ang ugali ko. Tingnan ang puso, tingnan ang isip natin. We know it in our hearts, tingnan ito. What is that? Sinabi ni Pablo, dito, inisipan niya, dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag. Ito, you see, nakikita natin ang katwiran ng Diyos sa lahat ng ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. You see, ang Diyos natin ay ganap, sakdal, matuwid, walang masama, walang anumang bagay na palamantya sa kanyang katwiran at kabutihan. At kulang tayo, hindi makaabot sa kanyang katwiran, sa lahat ng sinasabi niya. Walang kaya sa atin. There's no blemish, there's no mancha, walang iba. Alam niyo sa TV, they hold up this, and then they say, gamitin mo itong mga trying or something else, and then they say, they've got all these wild lamps on them, everything para mag-glow talaga. But this is more than this talaga. Ang ating Diyos ay banal. Remember doon sa Isaiah 6, may vision na doon sa temple ng Isaiah, nakita niyang seraphim, anong sinasabi niya? Banal, banal, banal ang Panginoon na marugo. Buong lupa ay puno ng kanyang kaluhalhatian. Sino sa akin na banal? Banal, banal, banal. Kulang tayo. Nalabas, hindi wala, ay banal, banal, banal. Alam natin, kulang tayo. Kasi araw-araw, nagkakasal. Kahit tayo mananampalataya na, we have to go daily at humingi ng kapatawaran sa Panginoon. When we come here on the Lord's Day, humingi tayo rin ng kapatawaran sa kasalanan. Salamat tayo ay nagkakasala. Hanggang ngayon, maghintay tayo sa araw na papasok tayo sa kalulhatian at sa araw na yun, wala na kasalanan. Alam natin palagi kumabagsak tayo kahit mananampalataya, lalo na hindi mananampalataya. Hindi pa maaari ka magligtas sa ating sarili. God's righteousness, ang katwiran ng Diyos, mahirap sa atin na makaintindihan tungkol doon. John Mario, who's a great theologian, said this: it is a God of righteousness, as we call it, because it is such. God is its author. It is a righteousness that must bring about the divine approval. It is a righteousness that meets all the demands of His justice, and therefore avails before God. Our righteousness ang ating sariling katwiran ay hindi sapat. Kailangan katwiran ng Diyos at yun ang Panginoon Jesus ay pumasok sa sanlibutan ito. At siya ay tumupad sa lahat ng kautusan ng Diyos. Hindi kailanman siya nagkasama. This is active righteousness. Talaga tumupad siya sa mga kautusan ng Diyos sa buhay niya samantalang lumakad siya dito sa sanlibutan ito. And then saka pumunta siya sa krus and He suffered para sa kanyang bayan. And He fulfilled all righteousness. He bore the sins of His people before sa krus ng Calvary. It's the righteousness of God. Talaga, ito sufficient. And all the righteous shall live by faith. Ang
ang taong matuwid ay mababuhay sa mamagitan ng pananampalataya sapagkat wala sa tayong sariling katwiran. Kinakailangan natin ang katwiran ni Kristo na ibinibilang sa atin. Kung tumitingin ang Panginoon ang Diyos sa atin, kung tayo tunay na Kristiyano, nakikita niya na tayo ay nagsuot yung katwiran ni Kristo sapagkat ito ibilang sa atin. Gusto natin reload to us. Dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Ang ibig sabihin ito? Romans 3:22 says, ang pagiging matuwid ng Diyos sa mamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo sa lahat ng mga sumasampalataya. It's through faith, dapat tayo magkaroon ng pananampalataya. Katulad sinabi ko kanina, ang pananampalataya mismo ay kaloob ng Diyos sa atin. At ibinibilang na tayo na matuwid ngayon sa paningin ng Diyos. Hindi ko alam kung may bank account kayo, baka hindi kayo, baka may bank account. So, alam ko, baka may mahirap na tao dito, hindi wala tayong pera para makalagay sa bangko. At kung mayroon may bank account, punta kayo sa bangko at sabi, oy, magandang balita, dumating ang isang regalo sa inyo mula sa Amerika. Sa akin. Yeah, transfer sa inyong account. Magkano ba? $1 million. Hindi tayo maniniwala. That's it. Yun ang ginagawa. It's not dollars na ibinibilang sa atin. Ito ay katwiran ng Diyos. Katwiran ng Panginoon Jesus na ibinilang sa atin. Nagkatulad na may bagong suot ng puting-puti, katwiran na sa harapan niya. Itong katwiran ng Kristo at tumitingin siya sa atin na sumasampalatay kay Kristo at nakikita niya ang katwiran ng kanyang anak. Nakasuot tayo itong puting-puting balaba ang katwiran ni Kristo. Tinubos sa ni Pablo sa sulat sa Galatia chapter 3 verse 13. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. Ito, ang ating yung sumpa na dapat tayo natin tanggapin ay nandun sa Kanya. Ang katwiran niya ay binilang sa atin. At tayo na ngayon, itong ginawa niya. Paul continues in Galatians, ganito sinasabi niya sa chapter 3 verse 22, subalit ibinilanggo ng kasulatan ng lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang ibinako sa pamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo ay maibigay sa mga sumasampalataya. This is what Paul is saying dito. Sinasabi dito sa Roma chapter 1 verse 16. Ang sinasabi niya, ang taong matuwid ay mababuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. At yun ang isang quotation na ginagamit ni Pablo dito mula sa Habakkuk chapter 2 verse 4. Sa Old Testament, nandun din. At ngayon ginagamit niya. Nagpapaliwanag siya sa mga taga-Roma. Nagpapaliwanag siya sa ating lahat. Ang taong matuwid sa sarili ay mababuhay sa pamagitan ng pananampalataya. At sa pamagitan ng pananampalataya, ang katwiran ni Kristo ay binilang sa atin. Namosin sa paningin ng Diyos na tayo makasalanan. Ngayon, ibinilang ng katwiran ni Kristo sa atin at tayo ay binilang na matuwid sa paningin ng Diyos. That's what liberating Martin Luther. Liberated him. He was a Roman Catholic monk, Augustinian. Paano, in the end, sinasabi niya sa kanyang superior that he hated God. Because God was demanding so much. Talagang magdemanda sa kanya. I cannot do this. I cannot be righteous. I cannot be perfect. Ibinibilang na ang katwiran ng Panginoon Jesus sa kanya.
Ngayon ang Panginoon tumingin sa Kanya at ito ang katwiran ni Kristo na nakikita. O alam ko, pamamagsak tayo araw-araw. At bumabalik tayo sa Panginoon at humingin tayo ng kagawaran sa kasalan. Panginoon, tulungan mo ngayon. Inisip mo, ako nagkasala. Ako nagalit kanina sa kalibahay. Panginoon, inisip mo, tuwa ko na humingi ng pamangkin sa kanya. Panginoon, at doon sa trabaho, hindi maganda. Kaya alam ko today na sa senturo, hindi maganda ang ginawa ko sa aking trabaho. Kaya ako nagtrabaho ng mahina. Panginoon, inisip mo, at kumari ko. Ikaw the Lord every day, yung ginawa natin. Kung minsan ito, busy ako, kakasamahan, trabaho. Oy, tingnan mo, anak, tingnan mo kung sino na doon sa ganito. Kung na humingi ako, sabihin para ko rito. Madali lang kami naman. Kasi humingi na. Tapos sa inunugali natin ako, hindi ko malalabas. Panginoon, patawarin mo. Tuwa ko, huwag magkasama. Huwag lumakas. Huwag araw-araw makipaglaban tayo sa kasalanan, sa tukso, sa mga iba't ibang bagay. Sa ating kaugnayan sa kapwa, sa kalibahay, sa kapatanan, sa minamahal, sa eskwelahan, sa trabaho, kahit saan, sa palengke. Meron mga ganun. Kailangan maging matapat. We fail so often. Nothing we do. Panginoon, patawarin mo ako. Tuwa ko na huwag bumagsak katulad niyo. We come back. We come back talaga. So we ask forgiveness. Yun ang maganda. Ang Panginoon talaga, yung katwiran ni Kristo binilang sa atin at ito mangyayari. What happened to Martin Luther, you see, was yung Staupitz, yung superior. Nakita because Martin Luther, because talaga ayaw niya ang Diyos. Kasi ang demand ng Panginoon ay mabigat mga kakayahan. So Staupitz said, teaching the Bible. Ibigay ang trabaho sa kanya sa university to teach the Bible. And he was teaching the book of Romans. Verse 16 and 17. Ginamit ng Panginoon. Upang makita, it wasn't his righteousness, Martin Luther's righteousness, because I cannot be myself righteous. Ito kinakailangan niyang katwiran ni Kristo na ibilang sa kanya. This is what Luther wrote. I greatly long to understand Paul's epistle to the Romans. Nothing stood in the way but that one expression, the justice of God, ang justicia of Dios. Because I took it to mean that justice whereby God is just and deals justly in punishing the unjust. My situation was that although a faultless monk, I stood before God as a sinner troubled in conscience, and I had no confidence that my merit would appease him. Therefore I did not love a just and angry God, but rather hated and burned against him. Yet I clung to the dear Paul, and had a great yearning to know what he meant. Night and day I pondered until I saw the connection between the justice of God and the statement, the just shall live by his faith. Then I grasped that the justice of God is that righteousness by which, through grace and sheer mercy, God justifies us through faith. Thereupon I felt myself to be reborn and to have gone through open doors into paradise. The whole of Scripture took on a new meaning. And whereas before the justice of God had filled me with hate, now it became to me inexpressibly sweet in greater love. This passage of Paul came to me a gate to heaven.
Martin Luther na talaga, nakita niya kabimaan sa Diyos. Ginamit siya ng Panginoon upang magpasimula what is called the Protestant Reformation in the 16th century. God's righteousness at katwiran ng Diyos may binilang sa Kanya. And this is the greatest difference sa atin at sa Roman Catholicism. Kailan malaman ito? Rome teaches that a person needs faith and the sacrament of baptism. Kailangan talaga. And through baptism, as a little baby, a person is born again. It's regenerated in baptism. Wala ganyan sa Biblia. Wala sa mga nakasulatan. At napapatuloy ang Iglesia Romana na kailangan pumunta sa pari upang magsisi at upang mapag-confess talaga. Ang pari ang magbigay ng Panginoon. Well, he says it cleans your sins off and it takes it, it's all been taken away. It gives you some penitential, you know. And then because they're in Romanism, there's the constant sacrifice. Kailangan na misa. Palagi na misa. You always need to come to the Mass, and Christ has to die again and again under the hands of the priest. Talaga doon sa misa. It's a sacrifice na paulit-ulit. Wala sa Biblia. Namatay si Kristo minsan, magpakailanman. Doon sinasabi ng Biblia. Tapos na ang sakripisyo ng Panginoon. Hindi kailangan mo ganito. Sabagat si Kristo ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan, sabi ni Pedro sa kanyang sulat. Ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa lamang, ngunit pinuhay sa Espiritu. Walang paulit-ulit na sakripisyo. Tapos na, namatay si Kristo para sa mga hinirang niya. Mga kaibigan, nasaan tayo sa mga ito? Kayo nagagalak sa inyong Panginoong Hesus Kristo. Tumitingin ba kayo sa Kanya na siya inyong tagapagligtas? Nagsisi ba kayo at nagsisisi kayo sa inyong kasalanan? Yun ang dapat gawin. At araw-araw pumupunta tayo upang magsisi sa Kanya sa sasalanan ng araw na yun. At alam natin na tinatanggap tayo ng Panginoon. Na ang katwiran ni Kristo ay binilang sa atin na maaari tayong pumunta. Hindi bilang mga tao na tatakot Kanya. Sa isang mabait na mabuting Ama, malapit tayo sa Kanya. Ama, pasensya. Pasensya. Alam, hindi ako magkagawa. Siya nagbibigay. Mag-isip, kailangan pumunta muna. Talaga itong nangyari ba sa inyo? Itong nangyari, alam na kayo naligtas. Talaga na ang katwiran ni Kristo ay hinilang sa inyo. Mga kaibigan, maging tiyak talaga. Nasaan mo ba kayo? Ang Panginoon Jesus ay pumasok sa sanlibutan nito at namatay siya sa krus upang magligtas sa mga tao na makasalanan. At dapat tayo makaalam na siya ay ating pinapagligtas. Sana nagagalak tayo sa kaligtasan sa magitan ng Panginoon Jesus Kristo. Sinasabi ni Mateo sa kanyang sulat, chapter 25, pagkatapos sa sasabihin niya sa mga nasa kaliwa. This is the Lord Jesus. In that one of those parables, remember, he says this, lumayo kayo sa akin, kayo mga sumumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na ihanda sa Diablo sa kanyang mga anghel. Sana hindi siya magsasabi niya sa inyo. Kasi talaga matigas ang puso niya. Matigas ang ulo niya. Gusto ninyo ng kasalanan pa. Nagpapatuloy ba kayo sa inyo? Talagang palagi. Kayo nagdagdag dito. Ako sa sociology. Marami kami may mabata. May nakulang sa kalye. Nakapunta doon. Gusto ng pagkain. Mga iba. Masama sila. Marami. Marami dapat tayo. Siyasatin natin yan sa ating sarili. Nasaan? Sa mga kaibigan. Nasaan po ba? Nasaan po ba? Isipin na. Ang Ebanghelyo, ang Diyos ay magli,
Panginoon Jesus ay namatay. Siya lamang ang mabuti. Siya lamang mabuti. Namatay siya upang magligtas sa mga kasalanan katulad natin. At dapat tayo magtiwala lang sa Kanya. Salamat po na kitang Diyos sa mga ito na kasalanan ng kabutihan. Alam namin na kaming lahat ay makasalanan na walang kabutihan sa sarili. Kailangan namin lahat na tumayo sa iyo, pumasok sa impyerno na ikaw ay puspos ng kabutihan ng biyaya. At sinugo mo yung anak upang mamatay sa krus upang magligtas sa mga kasalanan ng katulad namin. Salamat po, Panginoon, na tinawag mo o marami sa amin upang sumampalataya kay Kristo sa iyong panahon. Salamat dahil sa iyong kaligtasan na ibinigay sa amin. O tanggapin mo po aming pagpuri pa po sa salamat. Nanaman kami din, Panginoon, para sa ilang dito na nasa kasalanan pa nila. O Panginoon, maawa ka po sa iyo. Ilahin mo sila. Tulungan mo sila na magsisi sa kasalanan. Ibigay po sa kanila ang naglaligtas na pananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya papala po kami lahat po Diyos at kami mo mga pagpuri pa po sa salamat sa pangalan ng Panginoon Yesu Kristo.